Mga kababayan, si Kamano po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. Samahan niyo po at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong si Atty. Harry Roque at si Sasot Rogandos. Mga kababayan, sa kanilang pong pahayag na kung sakali raw po na umuwi si Saldico, baka daw po maging Ninoy daw po at maging airport, mga tambay. Baka mapalitan daw po ang pangalan ng airport. Unahin po natin ito pong si Atty. Harry Roque at yung pahayag po ni Sasot Rogandos. Ito po si Atty. Harry Roque. Umpisa na po natin. Pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki na pagkakataon na manininoy ka. Papatayin ka na lang dahil ikaw talaga ang kaisa-isahang tao na tumistigo na ang presidente ang siyang nasa ulo. Siya ang mastermind ng kabalastugan pagdating sa pangungurakot ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. In fact, ikaw lang ang may personal knowledge na 25 billion o 25% ng 100 billion ang na-deliver mo kay Marcos. Pag ikaw ay pinauwi sa Pilipinas, sigurado ako, napakalaki na pagkakataon na manininoy ka. Papatayin ka na lang dahil ikaw talaga ang kaisa-isahang tao na tumistigo na ang presidente ang siyang nasa ulo. Siya ang mastermind ng kabalastugan pagdating sa pangungurakot ng pondo ng bayan para sa mga infrastructure projects. Yan po mga kababayan, malaki raw po ang posibilidad na manininoy ito pong si Saldico. Dahil nga naman sangkot mismo ang ulo at leader ay tinuturo ang tinatawag pong bangag ng kanyang ate, mga kababayan. At ito naman po ang pahayag ni Sasot Rogandos sa kanya pong social media page. Ito naman po, ayon po kay Sasot Rogandos, political analyst, mga kababayan, ito po. Yan po ang sinasabi naman po ni Sasot. Ano po sabi? Ang tanong ng bayan, kapag bumalik ba si Saldico ng Pilipinas, magiging airport kaya siya? Sas Rogando Sasot, mga kababayan. Yan po si Sas Rogandos Sasot, mga kababayan. Ang tanong ng bayan, kapag bumalik ba si Saldico ng Pilipinas, magiging airport kaya siya? At pagdating naman po kay Atty. Harry Roque, mga kababayan, ay machuchugi siya at matutulad daw sa dating senador na si Ninoy Sr., mga kababayan. Magiging airport din, mga kababayan, at malaki daw ang posibilidad na matsugi dahil nga naman sa dami po kasi ng nalalaman ni Saldico, lalo-lalo po yung mga pinaputok niya. Hindi po ba? Napakarami po kasi na na-deliver na pera na mismo si Saldico ang nakakaalam. Hindi po ba? Dahil nga po bata po nila yan. Kaya nga wala silang kaligtas-ligtas. Tauhan po nila yan eh. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung pinsan na nananahimik. Hindi nyo po ba napapansin? Lahat po ng involved sa korupsyon, nanahimik. Nung hindi pa po pumuputok ang mga maleta, ang mga 25%, mga komisyon, maiingay po lahat yan. At lahat po yan ay binabatikos at binabanatan ang mga Duterte, lalong-lalo po ang Vice President. Pero ngayon, nakita nyo po, pati yung dating speaker, para na pong malamig na bangkay sa katahimikan. Para na pong bangkay sa katahimikan ng dating speaker. At ito naman pong Pangulo ng bansa na tinatawag po na bangag ng kanyang ate, nakita nyo po yung pagda-divert ng issue, para mailihis ang issue kung saan-saan na po dinadala, kesyo nagkakasakit, hindi nagpapakita, at kung ano-ano na, meron pang fake news na makikita ka na papatawa ng parusa, kakasuhan. Hindi po ba? Dahil nga po ayaw na ayaw pag-usapan ang korupsyon. At pati po itong ginawang oral argument po sa Korte Suprema na nalaman
Nasaksihan ng taong bayan kung paano po nila binaboy ni Walangya ang pera ng taong bayan, ay never naman po natin nakita na ito po ay tinutukan ng malaking mainstream media at ibinalita sa mga Pilipino na ubod po ng laki ang inilalagay nila sa mga unprogrammed appropriation. Hindi po ba? At ang mga big ticket project ay tinatanggalan nila ng pondo. Hindi po ba? Hindi binabalita yan. Dahil po sa mga unprogram para mapunta po saan po? Sa mga insertion, mga allocable ng mga politiko. Kaya nga delikado ang buhay ni Saldico. Hindi po ba? Kaya tamang-tama po sinasabi ni Attorney Harry Roque, baka maging ninoy ka. Malaki ang tsansa na maging ninoy ka. Kung sa panahon ngayon ay ikaw uuwi, dahil ang mismo na pinaparatangan mo na gumawa ng massive sindikatong korupsyon ang pinakaulo ay nasa Malacanang. Paano ka uuwi? Anong proteksyon ang makukuha mo kung mismo ang Pangulo ang sinasangkot mo? Na ang Pangulo ay kontrolado lahat ang sitwasyon. Pati ang mga men in uniform tahimik sa korupsyon. Walang pakialam, bulag, pipi at bingi. Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog ng mga men in uniform natin pagdating sa issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya nga pati ang Vice President nagtatanong kanino kaya nagtatrabaho ang mga men in uniform, lalong-lalo po ang AFP. Kanino sila nagtatrabaho? Sa mga Pilipino ba? O sa mga magnanakaw na politiko? Di umano. Yan po mga kababayan, ang matinding banta at paalala ni Attorney Roque kung sakaling uwi si Saldico, baka maging ninoy. Pagdating naman po kay SAS, ang tanong naman po ng bayan kapag bumalik ba si Saldico ng Pilipinas ay magiging airport na ang kanyang pangalan. Mga kababayan, mapapalitan na ng Saldico International Airport. Ganun po ba, SAS? Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo, SAS, Sasot, o SAS Rogando Sasot at Attorney Roque. Ingat-ingat po kayo. Sana po lagi po kayo maingatan. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga patuloy na nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya, shoutout din po sa inyo. Thank you po. Tatay Nick ng Canada, thank you po. Gayat Siena, Balance Vision TV, Mila Yi, Jesus Valdepena, Eric Hershon ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris sa United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, Chudorico Erguisa Jr., thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. At ingat-ingat po tayo at tiis-tiis. Muli po, paalam. Bye-bye.